Hello, magandang hapon muli mga kabayan. Ang inyong kaibigan, Buwan TV, dito po sa Himpapawid ni YouTube. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, tayo po magbigay ng reaksyon sa mga nangyari doon sa Makabayan Black. Diba? Kung maalala niyo mga kaibigan, yung Makabayan Black, sila yung masigasig na ma-impeach ang Inday Sara bago po bago nagkaroon ng recess ang Congress at saka yung Senate. Ngayon, hindi lumusot, inabot ng eleksyon. Yun palang iba dyan, mga re-electionist. Yung Makabayan Black, kay Castro, kay Rojas, yung anak bayan, kabataan, party list, karamihan pala yung mga party list. Bayan muna, party list pa rin. Diba? Yun ang aking ipinupunto mga kaibigan. Kasi gusto yan sila makabawi sa pamumuno ni Tatay Digong nung araw. Alam naman na natin kasi pagdating doon, lalo na sa parting Mindanao, doon po masigasig ang kilusan na, alam mo may mga iyan kasi mabuti na lang nawala na yung kanilang leader, kinuha na ng lupa. Nandoon na sa ilalim ng lupa yung kanilang leader roon. So ngayon, natapos ang eleksyon. Anong nangyari? Kasi mga kababayan, kung ating makikita ang mga ito, kagaya niyan. Kabataan Party List, sino bang masyado maingay diyan? Di ba yung si Manuel? Yan, sino ba yung Manuel na yun? Di ba? Siya yung sa Kabataan Party List, sa Gabriela. Di ba si Brosas ba yun? Brosas. And then sa ACT Party List. Sino ba yung mga nandyan? At yung iba pa yon na nandoon masyadong maingay doon sa Quadcom. Di ba? Nagsalita na po ang tao mga kababayan, nagsalita na po ang bayan. Ano nangyari? Laglag. Mabuti na lang yung Akbayan, or tama ho ba ako? Akbayan. Si Siljok Jokno yata ang nangungunan diyon, at saka yung at yung iba pa dyan, yung mga nangunguna dyan na ma-impeach ang Inday Sara, ano nangyari sa kanila? Hindi sila pumasa sa panununtunan ng damdamin ng taong bayan. Siyempre, dahil election ba naman, natural doon babawi yung mga taong may sama ng pakiramdam sa kanino man dyan na maingay noong ang Quadcom ay talaga namang palagi lang on air, live, yung kanilang pag-iimbestiga. So ang mga ito mga kaibigan, atin po silang himay-himayin. Himay-himayin natin itong mga ito, kagaya nito mga kaibigan, nakita nyo itong mga ito. Yan. Itong isa, kung makikita ninyo dyan sa ating browser. Yan. Itong isa, from right to left. Yan. Itong isa dito, kung makita niyo ating browser, ayan, ito si Castro. Ano ba yan si Castro? Di ba siya yun sa Teachers Party List ba yun? And then si Brosas. Ito si Manuel sa Akbayan. Ayan. Dito naman sa kabila, ito yata sa bayan muna. Dito hanggang sa dito na sa dulo. So sa madalit sabi mga kaibigan, mga majority sa kanila ay sila po tinatawag na Makabayan Black. Ewan ko kung bakit natawag ito na Makabayan Black. Paano naging Makabayan Black? Kinakalaban lang gobyerno. Diba? Okay lang naman kung kalabanin lang gobyerno, doon sa punto na talagang nakikinabang ang higit na kararami. Ang problema lang, apektado ang bayan. So hindi mangyari sabihin Makabayan Black, nagkakagulo-gulungan ang bayan dahil ako nga mismo mga kapatid, ako mismo ang magpapatunay sa sarili ko na apektado ako dyan sa mga nangyari dyan sa kaguluhan ng kasagsagan pang lumakas yung kilusan way back dekada 80. Yan, yung aking kapatid, bit-bit pa yung kanyang anak na isang taon lang. Umagang-umaga, yun, sa pagitan ng alas 8 o alas 7 hanggang alas 8 o alas 9, mga ganong oras ba sa umaga. Naupo siya doon sa harap ng tindahan namin. Malaman-laman may lumapit, kunyari bumili ng sigarilyo. Mamayang konti, boom, pumutok.
Yun, timbuwang yung kapatid ko. Nagsumbong kami sa gobyerno. Ayaw naman ikay, yan eh, ganito yan, ganito. Paano ka magsalita? So yun po mga kaibigan. Ngayon, ang mga ito, sila yung masyadong maingay pagdating sa impeachment. O ito, pasalitain nga natin itong mga ito. Ano bang mga sinasabi itong mga ito? 3 reklamo na ang naihain laban sa Vice Presidente na nag-ugat sa paggastos nito ng confidential funds. Subalit ayon kay House Secretary General... Yan. Ang pinagkagaguluhan nito mga kapatid, mga kababayan, ay ang confidential fund. O, yan. Diba? O, ayan, kagaya niyan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang liham na may petsang January 6, 2025, hinihikayat ng makabayan sa isang meeting consultation ang mga endorser at complainant ng 3 impeachment complaints. Ba, narinig yung mga kaibigan, 3 impeachment complaint. O, hindi sila nagtagumpay. Sa sobrang ingay nila, kailangan na bago mag-resist ang Senate, kailangan ni ma-open na, maimpisa na. Mabuti na lang, sa kabutihang palad naman sa Escudero, hindi na siya nagpapatinag. Talagang ipinakita niya na siya ay astig. Iba na yung Senate kaysa sa Congress. Kung kayo maingay sa Congress, tama, kung maingay ka sa Congress, sa Senate, iba. So, salamat na naman kay Speaker o Senate President si Escudero, hindi siya nagpatinag nito, masyado maiingay na ito. Ayan. So, anyway, wala naman tayong magagawa sa mga ito. Bagamat tinatawag na sila yung makabayan black. At ang karamihan dyan ay, masyado maingay sa kalye. Pag mayroong mga bagay-bagay na hindi sila nagustuhan sa gobyerno, nagpunta na kagad sa kalye, ibagsak si Marcos, tuta ni Marcos, tuta ng US, Marcos, tuta ng US, ibagsak si Marcos, ibagsak po. Yan ang laging sigaw nila sa kalsada. Ngayon, alam nyo ba mga kaibigan, kung titingnan natin sa kabilang panig ng kanilang mga kilusan, hindi ba nyo alam mga kabayan, ang makabayan black na ito, kagaya nitong mga makikita natin sa screen, kagaya nito mga kapatid. Kagaya niyang Gabriel, kagaya ng kabataan, at marami pang mga party list dyan nandyan ngayon sa ating mga universidad, lalo na sa mga government institution. Kung balikan natin mga panahon na yung mga particular na po tayo sa dyan, lalo na sa PUP. Nako mga kaibigan, nung nagkaroon ng pagbabago ang eskwelahan, lalo na pagdating doon sa tuition, nagwala mga estudyante. Saksing buhay ako, nakikita ko. Ito yung mga panahon pa ng dekada 90. Dahil nandun yung mga panahon na yun, talagang, siyempre, ang anak ko nandun nag-aaral din. Siyempre, nandun ako, nakikita ko. Bakit sabi ko ba't ang ingay? Nako, ang ginagawa ng mga estudyante. Yan, ito mga aktivista na ito. Mula sa second floor, ipinagbabato nila yung mga silya bilang protesta daw. Ibinagbabato nila mga silya sa baba. Kawawa yung mga silya, sira-sira. Yun. So by kasaysayan, kung ating pag-usapan ng kasaysayan, ito na ngayon mga kaibigan. Ayon nga sa balita, ito, mas maiging pasalitain natin ng kaunti itong nagre-report dito. Mga kabataan ng CPP and PANDF, si Paul Montibon sa report. Wala na kayong mga kabataan na makukuha at masisira ang buhay. Dadaan kayo sa mga magulang bago nyo sila makuha. Tila nabunutan ng tinik ang kilalang anti-communist group na Yakap ng Magulang Movement. Yan. Ito ngayon, itong Yakap ng Magulang Movement. Ito yung mga anti-activist. Sila yung mga humahadlang at kumakalaban sa mga kilusan dyan, mga aktivista dyan. Ang tawag dito, anti-communist group ng mga CPP, NPA at NDF. Wala nang ma-recruit na kabataan matapos matalo sa halalan. Yan. Bakit wala na? Kasi unang-una, ang mga kabataan kasi ngayon mga kaibigan, gising na rin sa katotohanan.
Eh ngayon naman itong sinasabi dito na wala na silang magre-recruit ng mga kabataan, di ko rin masabi na talagang wala na. Kasi alam mo naman, sabi nga nila, kung may gusto, daming paraan. Pero kung ayaw talaga, ang daming dahilan. Kung gusto talaga nilang mang-re-recruit pa rin ng kabataan, maraming paraan ang mga ito. Kasi kung hindi sila magre-recruit, mga kabataan, lalo na't mga estudyante, sa kolehiyo, particular na nga dyan sa mga government institutions, sa mga eskwelahan na yan, basta kagaya ng UP, PUP, at mga lahat pang mga eskwelahan dyan na pinapatakbo ng gobyerno. Isipin mo mga kaibigan, ito yung masakit Tinatawag dyan ng mga nag-eskwela ay mga scholar ng bayan. Scholar. Sagot ng gobyerno yung ilang bahagi ng gastusin dyan sa pag-eskwela nila. Tuition. Diba? Kung may tuition man, mababa lang kumpara sa ibang eskwelahan. At pagkatapos, pag natuto itong mga ito, abay, pagkakunting reklamo lang, agad na, mag-iingay na, magre-reklamo, magwiwilga, magpoprotesta. Hindi man lang isinasaalang-alang na ang mga ibang ginagastos nila dyan, sinasagot ng gobyerno. Tinatawag na scholar ng bayan, yung pala, pag nakakagraduate, ginugulo ang bayan. Alright, yun po yung ating ipinupunto dyan. Sige nga, pakinggan natin ng kaunti ang balitang ito. Matapos na pabagsakin ng taong bayan ang mga natitirang miyembro ng Makabayan Bloc sa Kongreso sa katatapos lang na eleksyon, sa kanyang pahayag itinuring na isang magandang balita ang pagkatalo ng mga makakaliwang grupong ito. Ang resulta ngayong eleksyon ay pagpapakita na isinuka at ibinaksina ng masa ang mga party list na konektado sa communist terrorist group. Ang Bayan Muna, Gabriela, Health Workers Party List, ACT Teachers Party List at ang Kabataan ay pagpapatunay na tinalikuran na ng masa ang mga party list na ito. Bukod dito, panahon na rin anya ng paniningil sa mga grupong ito na 5 dekada nang namamayagpag. Ayan, kita nyo mga kababayan, kagaya nito, mahilig sila ang tawag dito, vandalism mahilig sila magsusunog, tapos mag-iingay, dala-dala ng placards. Lalo na yung mga kabayan pagka mayroong State of the Nation address ng gobyerno. Nako, yung kahabaan ng dyan, yung Commonwealth Avenue, papunta ng Batasan. Talaga naman, hirap na hirap ang mga polis paano kontrolin ang crowd kasi napakadaming mga aktivista. Di ba? Kung talagang sila isang matino at nakakatulong para alang-alang sa bayan, pwede naman silang manahimukan lang, just tabi. Kung talagang ayaw nila, mag-relax na lang sila. Total, nandyan naman yung kanilang party list, nakasali na dyan sa Congress, pwede na silang mag-iingay-ingay dyan, magdidiman. At ito pag isa masakit isipin. Nanggugulo na nga sila sa bayan, ginagastusan pa sila ng bayan. Kasi may congressman may budget yan. Kahit sabihin na lang natin na sila isang party list, bahagi na rin sila sa mga kapirahan dyan sa Congress. Kung ano mang meron sa iba, mayroon din yan kasi congressman, congresswoman na rin ang tawag yan. Di ba, mga kaibigan? So yan ang isa dyan sa talagang ayawan ko lang. Anyway, wala rin ako masasabi kasi ayon sa batas. Ito na 5 dekada nang namamayagpag sa pagkitil ng mga buhay ng mga kabataan na imbes na mag-aral ay namundok na lamang dahil sa mga maling prinsipyo at paniniwala. Yan. Say no to terrorism. Stand united against CPP, NPA, NDF. Itong may dala-dala ng placards na to, ito yung mga anti-communist. Kasi alam mo na, sa ating panahon, mayroong anti at saka mayroong pro. Yan, yung mga anti, kalaban sila doon sa mga pro na siyempre yung mga aktivista. Right? So, buti nga at natalo. Ito ay pagpapatunay na humihingi ng pananagutan ang mga Pilipino at panahon para baguhin ang inyong estratehiya. Tigilan nyo ang radikalisasyon, tigilan nyo ang pagpapasampa sa mga kabataan sa kabundukan. Giit pa ni Lucena, hudyat ito ng mas malawakan pang... Diba? Masakit isipin Sabi nung nagsalita kanina, tigilan na ninyo ang pagpasampa ng mga bata doon sa kabundukan. Paano naman kasi? Ang unang recruit dyan, ayan,
mga sister, mga brother, o dito, makisama tayo dito sa kilusan dahil dito, ganito ang gobyerno, ganito. Sisiraan ba nila? Ilagay sa mga isipan ng mga bata pa ng mga pag-iisip ng mga estudyante na ito yun, masama ito, masama yan, mabuti ito kasi nandito tayo, ganyan. Yan ang umpisa eh. Kunyari, taga-sama-sama ka lang sa pag may rally, wilga, taga-sigaw, taga-bit-bit and placards. Sa kalaunan yan mga kababayan, eto na, step by step, pahahawakin ka na ngayon dyan ng ano man dapat mahawakin at dumiretso ka na sa bundok. Doon ka na magmamarcha-marcha at sisanayin ka na kung paano magpapasabog ng masamang hangin doon sa bundok. Panglaban sa gobyerno. Ganun po yan. Sipin mo. Scholar ng bayan pagkatapos, pag na-recruit na, akyat kang sa bundok, kalabanin ang gobyerno. Pero pinapaaral ito ng gobyerno. Pag ito'y nakakagraduate, malaking pakinabang para sa gobyerno. Yun naman pala, nung mag-aklas ito, ayun, malaking kasiraan sa gobyerno. Ang pagbagsak ng CPP and PA-NDF sa bansa, ang pagkatalo rin anya ng mga komunistang grupong ito ay simula na ng kaligtasan. Yan, ang pagkatalo ng komunistang grupong ito ay simula na ng kaligtasan ng mga estudyante. O yan po yun ha, Kabataan Party List, Gabriela Women Party. Yan. Act Teacher Pastel. Ang ganda pa naman pakinggan, di ba? Act Teacher Party List. Yan. Nakikipaglaban sila sa dito sa aming grupo na to, sa mga guro. Yan. Pinapakita nila concern sila, concern. Tapos yung may mga leaders la, pero wag ka. Yung pinaka-leader na, yung pala associated pala sa isang, 'di ba? Sa isang grupo na hindi maintindihan, isang grupong I1. O yan. Ito, Kabataan Party List. Ito yung makakakutsaba itong mga ito. So, ayon nga sa nagsalita kanina, nagsalita na po ang bayan. At nakahalata na po sa kanilang mga adhikain. Kung ito'y manalo ulit at mapunta sa Kongreso, nako, baka lalong maingay ito. Kasi kagaya nga na si Manuel, si Brosa, si Castro, kita nyo naman nung pagdating doon sa Quadcom. Sila talagang masigasig na akala mo talagang hari ng pasaway. Okay? So mga kababayan, hanggang dyan lang po ang ating gagawing reaksyon na ito dahil nga ayon sa balita, ang mga party list na ito ay hindi umubra doon sa nagdaang eleksyon. So ibig sabihin, pag hindi umubra, ay wala sila nagiging tao dyan ngayon sa ating Congress, House of the Representative. Hindi ba kagaya dati na nandiyan sila si Castro, andyan sila si Brosas, si Manuel. Mayroon pag iba dyan, yung dyan sa bayan muna, hindi umubra. Buti nga. Anyway, hindi naman ibig sabihin sa buti nga, mabuti nga at wala na masyado maingay. Yan ang ibig ko sabihin. Alright, so mga kaibigan, mga kabayan, hindi na po tayo magtagal at hanggang dyan lang po yung ating ginagawang pag-reaction sa mga pangyaring ito. So, gaya ng mga nagdaang eleksyon, mga kababayan, mas maigi talaga mayroong ganun. At least, ang mga tao, pwede lang ipakita ang kanilang lakas. Ang lakas ng kanilang boses, lakas ng damdamin para doon ipakita sa kanilang boto. Sasabihin na, ay ako sa'yo, di kita iboboto. Ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Diba? So, okay lang talaga sa bansang mademokrasya gaya sa Pilipinas, kailangan talaga ang eleksyon. Kasi, diyan gaganti ang taong bayan. Pag sila ang magsalita, sa ayaw mo at sa gusto, lumayas ka dyan sa pwesto mo dahil hindi ka ibinoto. Hanggang dito lang po mga kababayan. This is Nobuan TV. Now, signing off. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod nating gawing video ng kagaya nito. Magandang araw at bye-bye na po.